Breaking news, China, gigil nang makuha ang Taiwan. Kaya naman nagsagawa na naman ito ng malawakang pagsasanay na kinasasangkutan ng PLA Naval Force, Air Force at Rocket Force sa palibot ng Taiwan. Bilang matinding babala umano para sa pagnanais ng Taiwan na formal nang ipahayag ang kanilang kasarinlan. Gayunpaman ay hindi nagpasindak ang Taiwan at nagpadala rin ito ng mga naval, air at land assets nito upang maghanda umano sa mga posibleng pag-atake ng China. Pero ang nakapagtataka lang rito, bagamat paulit-ulit lamang itong ginagawa ng China para takutin ang Taiwan, ay tila nga ngayon lamang lubos na naalarma ang Pilipinas sa aksyong ito ng China, kung saan ay pinaghahanda na ng AFP chief ang buong sangdatahang lakas ng Pilipinas para sa posibleng pag-atake ng China sa Taiwan, kung saan ayon sa AFP ay posibleng madamay ang Pilipinas sa digmaan ng Taiwan at China dahil ang Pilipinas ay may responsibilidad na tiyakin ang kaligtasan ng mga OFW sa Taiwan. Kung mapapansin kasi natin, ang ginagawang pagsasanay ng China ay nagpapalibot sa isla ng Taiwan, kaya't sa isang ganap na digmaan ay maaaring hindi makalabas ang mga OFW sa bansang ito, kaya't malinaw na kakailanganin ng Pilipinas na maghanda para sa daraanan palabas ng mga Pilipino na maaaring madamay sa gulo. Pero sa papaanong paraan nga ba pinakaposibleng magsimula ang digmaan sa pagitan ng Taiwan at China? At bakit napakalaki ng posibilidad na maaaring pauwiin muna ang mga OFW mula sa islang ito bago ito salakayin ng mga Chino? At gaano kalaki ang posibilidad na tutulong sa Taiwan ang mga Amerikano? Ang paulit-ulit na panggigipit ng China sa Taiwan ay maaari lamang humantong sa isang ganap na digmaan kung ang Taiwan ay direktang magpapaputok sa mga barko o aircraft ng mga Chino. Subalit dahil palagi lamang sa defense position ang Taiwan ay mahihirapan ang China na agarang umatake sa islang ito dahil ang pag-atake ng China sa Taiwan nang wala itong ginagawang aksyon laban sa kanila ay maituturing na napakabigat na paglabag sa international law, lalo pa at ang US ay nasa panig ng Taiwan dahil sa kasalukuyang tensyon nito laban sa mga Chino. Kaya't kung basta na lamang aatake ang China sa Taiwan ay maaaring ituring na war criminal ang komunistang partido ng China, kaya't napakalabong mauwi agad sa digmaan ng mga pagsasanay nila. Kaya't ang pinakaposibleng purpose ng China ay sanayin lamang ang sandatahan nila para takutin ang Taiwan at paghandaan ng tamang pagkakataon para maglunsad ng isang aktwal na giyera, at maaaring maganap lamang ang isang aktwal na digmaan sa pagitan ng Taiwan at China kung ang China ay magbibigay na ng ultimatum sa Taiwan. Gaya halimbawa kung magpapahayag ang China sa publiko na sa loob ng 1 o 2 linggo ay papasukin na nito ang Taiwan upang tugisin ang itinuturing nilang separatista sa bansang ito. Sa ganitong paraan ay magkakaroon ng panahon ng mga OFW, kabilang na ang ilang mga dayuhan sa islang ito na lumikas bago pa magsimula ang gulo. Kaya't hindi basta madadamay ang Pilipinas sa digmaang ito at malinaw na walang mangyayaring digmaan hanggang walang direktang banta sa Taiwan ng komunistang partido, dahil kung agarang sasalakay ang China sa Taiwan ng walang abiso ay malalagay lamang sa alanganin ng mga opisyal sa bansang ito, kung saan kapag sumalakay sila ng walang direktang abiso ay napakaraming inosenteng tao ang madadamay sa digmaang ito, at ang US bilang mahigpit na kalaban ng mga Chino ay maaaring magsagawa ng agarang aksyon para papanagutin ang mga opisyalis ng komunistang partido, kabilang na ang kanilang pangulo. Kaya't isang malaking pagkakamali para sa China na basta na lamang umatake sa Taiwan nang hindi binibigyan ng pagkakataon ng mga tao sa islang ito na makaiwas sa gulo. Kaya't walang ibang pangunahing paraan para sa China kundi ang magbigay ng ultimatum sa gagawin nilang pagsalakay kung talagang desidido sila, kung saan kapag nakalikas na ang mga dayuhan sa islang ito ay maaaring ipahayag ng China na magsisimula na ang special military operation nila, kung saan ang kanilang pinakaposibleng maging naratibo ay dakpin ang Pangulo ng Taiwan na itinuturing ng China na isang parasito na sumisira umano sa Taiwan na kinikilala
kinikilala ng China bilang bahagi ng kanilang soberanya. Subalit hindi magiging madali para sa China na pasukin ang Taiwan dahil sa sandaling lumusob na ang China patungong Taiwan ay tiyak nakahanda na ang Taiwan para salubungin sila, kung saan ang magiging pangunahing target ng China ay ang mga baybayin ng Taiwan para makalapag ang sandatahan ng mga komunista, kabilang na ang mga kabundukan na maaaring pwestuhan ng Taiwan upang maglunsad ng kontraopensiba laban sa China. At bagamat maliit lamang ang islang ito, ay hindi ito madaling matatalo ng mga Tsino dahil ang malalakas na bomba ng China ay maaaring hindi nila magagamit sa buong isla dahil kung pupulbusin nila ang islang ito ay madadamay ang interes ng mga Amerikano na kahit pa ang China ay inaasam-asam na mapasa kanila ang isa sa pinakamahalagang infrastruktura sa bansang ito na gumagawa ng pinaka-advanced na microchips sa buong mundo. Dahil kung wawasakin ito ng China ay maraming magiging dahilan ang US para dakpin ang mga pinuno sa China dahil sa pandadamay sa pinakamahalagang infrastruktura, pagsira sa daloy ng malayang kalakalan sa buong mundo at pandadamay sa mga inosenteng Taiwanese sa bansang ito. Kaya't bagamat napakalakas ng China kumpara sa Taiwan ay magsisilbing malaking tinik pa rin para sa kanila ang US at ang pinakamasaklap na mangyayari para sa China ay kung magpapadala ng peacekeeping forces ang US at NATO para sa Taiwan sa naratibong nais nilang mamagitan sa digmaan dahil ang digmaang ito ay may malaking epekto sa kalakalan ng buong mundo. Kaya't kakailanganin ng China na labanan ng US at NATO kung makikialam ang mga ito, at kung lalabanan nito ng China ay maaaring gamitin ng US ang mga base nito sa Japan at South Korea upang lusubin ang mainland sa China sa layuning pasukin ang pamahalaan nila, habang ang NATO at US ay patuloy na magpapadala ng mga sundalo at sandata kung saan maaari ring magtulungan ang US at Pilipinas upang pamahalaan ang mga isla ng China sa West Philippine Sea at tuluyan na itong pabagsakin dahil sa digmaang ilulunsad nito na mayroong napakalaking epekto hindi lamang sa buong Asya kundi pati na rin sa Europa at Amerika. Kaya't napakalabo pa rin talaga na magkaroon ng all-out wars sa pagitan ng Taiwan at China dahil halos walang ipapanalo ang China sa labanang ito, lalong-lalo na at mainit sila sa mata ng mga Amerikano. Kaya't ang panawagan ng AFP chief sa sandatahan ng Pilipinas na maganda sa posibleng digmaan ng Taiwan at China ay maaaring isa lamang babala para sa China na ang US ay nakahandang tumulong laban sa digmaang maaaring ilunsad ng mga komunista. Ang pahayag kasi ng AFP chief na maaaring madamay ang Pilipinas sa digmaan ng Taiwan at China ay naganap lamang matapos ang pagbisita ng US Secretary of Defense na si Pete Hegseth sa Pilipinas. Isang malinaw na indikasyon na pinag-usapan na ng dalawang bansa ang mga posibleng mangyari sa pagitan ng China at Taiwan, at sa bawat paghahanda sa isang digmaan ay pangkaraniwan na lamang na palaging inaalam ng bawat panig ang mga pinakaposibleng maging resulta ng digmaan. Dahil sa paraang ito lamang sila makagagawa ng mga contingency plan. Kaya't bagamat maaaring malinaw para sa US at Pilipinas na hindi basta sasalakay ang China sa Taiwan, ay maaaring magamit ng Pilipinas at US ang naratibo ng AFP chief upang maging makatwiran ng pagpapalakas ng US at Pilipinas, kung saan ayon sa US Secretary of Defense ay nais nilang doblehin ang kakayahan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga bagong sandata para sa Pilipinas at pagsasagawa ng mga pagsasanay sa mga sundalo ng dalawang bansa, kabilang na ang pagpapalawak ng base ng US sa Pilipinas. Kaya't sa madaling salita, ang pahayag ng AFP chief ay maaaring isang paraan lamang upang magamit ang agresibong aksyon ng China upang maging makatwiran ang pagpapalakas ng US at Pilipinas laban sa kanila. Kung hindi kasi gagamitin ng AFP ang pagkakataong ito, ay maaaring sabihin na naman ng China na naghahamon tayo ng gulo kahit wala naman silang ginagawa laban sa mga Pilipino. Mga naratibo ng China na bagamat sila lamang din ang naniniwala ay malaking bagay pa rin ang tinatawag na narrative framing para sa makatwirang pagpapalakas ng Pilipinas sa tulong ng US. Kaya't kung ako ang tatanungin mo, ay magaganap lamang ang digmaan sa pagitan ng China at Taiwan kung magbibigay ng ultimatum ang China para lumikas sa mga dayuhan sa islang pilit inaangkin nila sa babalang dadakpin nila ang Pangulo ng Taiwan upang isulong ang pangarap nila na tuluyang mapag-isa ang Taiwan at China.